magiging malaki ang problema ng mga maiiwan sa tribulation kapag ka sila po ay namatay bago yung 3.5 years na susunod. Like for example, hindi pa nahahayag yung kasamaan ng Antichrist. Di po ba? Mangyayari yon after 3.5 years. Paano kapag kayo mga naiwan sa tribulation ay namatay bago yung requirement na pagpapapugot ng ulo ng Antikristo dun sa mga mananampalataya ni Kristo? Ang tanong ganito, may pananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, pero agad kang namatay bago sumapit ang 3.5 years. Well, ligtas po bang taong yon o hindi? Sa Bible po kasi ang nakalagay doon, kailangan magpapugot ng ulo. Kailangan napugutan ka ng ulo kay Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, meron naman akong faith kay Jesus. Pagkatapos, ayun ang iyong sasabihin, may pananampalataya ako kaya maliligtas ako. Well, during that tribulation po, by works na po ang salvation. Yes, nandoon, by faith and by works. Magkasama na po yan, ang salvation. So, kung anong po yung sinasabi ng Bible, magpapugot at maliligtas, kasi yun yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Jesus, ito yung mga nakita sa Revelation, di ba nakaputi po sila. Ito yung mga martyrs, mga tinatawag natin na tribulation saints. So, paano yung mga namatay bago sumapit ang 3.5 years na mahahayag yung Antichrist? Paano kapag namatay ka sa nuclear war, namatay ka dun sa mga iba't ibang mga salot na mangyayari during the tribulation? Mahirap po kasing magsabi, pero ang nakalagay po talaga sa Bible ay walang salvation. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na faith lang ang kaligtasan mo during the tribulation. Well, kung yan ang gusto mo, epektibo yan ngayon sa panahon natin dahil church age po tayo. Pero once nag-rapture na, magbabago na po yan kasi by dispensation po tayo talaga. Marami pong hindi naniniwala sa dispensation at yung iba dinidebate po kami, pero alam po ba ninyo, papatak din po lahat sa dispensation. Kasi yung mga hindi naniniwala sa dispensation, yung mga hindi dispensationalists, naniniwala sila na mag-undergo ng tribulation ng mga Kristiyano. Nakita po ninyo yan? So, ibig sabihin, kailangan po talaga nag-aaral tayo. At kung nag-aral ka ng Bible, lalabas talaga na magiging dispensationalist ka. Kasi yun po talaga yung rightly dividing the word of truth. Kaya kung tatanungin niyo ako, wala po talagang salvation kung namatay po sila before yung 3.5 years required by the Antichrist, that all who have faith in Jesus should be beheaded. Di ba? So, mahirap po. Ayan po ang mahirap na senaryo o pangyayari sa tribulation. So, isaalang-alang lang po ninyo. Siguro mag-imagine lang po tayo. Anyway, what we imagine is something na hindi na po natin mararatnan dahil tayo po talaga ay ira-rapture na. Okay? So, kung gusto nyo pong ma-rapture, now is the best time to be saved. Now is the time of salvation. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kasi maaaring mag-rapture na mamaya. So, kung gusto niyo pong tanggapin ngayon si Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior, ako po ay malugod, no, na ililid ko po kayo sa isang natatanging panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, alam ko po na ako ay makasalanan, walang mabuti sa akin. But Lord, alam ko na namatay po kayo sa krus para po sa akin. Sumigaw po kayo sa krus nang naganap na. Tetelestai in Greek, it is finished in English. It means lahat ng gawaing pagliligtas ay natapos na po ninyo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Nananampalataya ko, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na yun lang ang aking salvation, na yun lang ang tanging daan para sa langit at wala na pong iba. And Lord Jesus, from now on, I invite you to be the Lord and Savior of my life. Be the pilot and driver of my life, Lord Jesus.
Bring me dun sa lugar na nais mo sa akin and make me the kind of person you want me to be. Salamat, Lord Jesus. Salamat, God the Father. Salamat, God the Holy Spirit. Thank you sa inyong biyaya na araw-araw ko po ngayon na inaasahan na magmamanifest sa aking buhay bilang isang tao na nagkaroon ng bagong kapanganakan. Not based on anything good na ginawa ko and not based on anything good na pwede ko pang gawin, but it is because, Lord Jesus, of your finished work 2,000 years ago that you demonstrated once for all time on the cross para patunayan sa amin na mahal mo kami, na mahal mo ang buong mundo, na ang buong mundo ay ninanais at nilalayon mong maligtas dahil sa iyo, Panginoong Yesus. In Jesus' mighty name, I know I'm saved forever. Amen. Ngayon, kung bukal po sa puso po ninyo ang panalangin yan, I believe you got saved. You got born again. Now, start reading His Word, the Bible, and start sharing Jesus sa mga taong alam mong naliligaw ng landas. Sapagkat nakakilala ka sa Kanya with a purpose. Para yung alam mo na mga tao na wala pa kay Jesus ay sa Kanya rin naman ay maglagak ng kanilang pananampalataya. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, ikaw ay malugod kong inaanyayahan. Click mo ang notification bell so that YouTube will remind you every time we have new videos like this. Thank you po, and Jesus truly loves us all.